What's up, Jomings here! Gaya ng pangako ko mga paps, hihimayin natin ngayon yung dashboard ng bagong NMAX TechMax. Bali, 2 weeks pa lang sa akin tong motor na to. Ito ang pinaka-advanced na cockpit, if not pinaka-the best na cockpit sa 1.5cc category dahil sa dual display setup nito. Doon sa taas, meron tayong bagong standard LCD para sa basic information at doon naman sa ibaba ang highlight, ang 4.2-inch color TFT display. Tara! Isa-isahin natin yung mga yan. Bago tayo mag-dashboard mga paps, pag-usapan muna natin ng smart key. Isang piraso lang ang ibibigay sa inyo ng kasa, whereas nung bumili ako dati ng ADV 150, dalawa na yung kanyang kasama na key fob. Yes paps, isa lang ang key fob nito, kaya ingatan nyo to kasi mahal ang isang key fob na to. Natanong ko to sa kasa, it's around 4,000 to 5,000. Kasama na din ang encoding. Pero ang pinaka-importante sa lahat, may kasama itong emergency code. Kaya wag na wag nyong iwawala ang inyong emergency code mga paps. Mas mabuti, picturean nyo at i-save nyo na sa Google Drive. Bakit? Dahil kapag nawala ang nag-iisang remote mo or na-drain ang battery mo, yung code na yan ang gagamitin mo para mag-start ang motor mo manually. Kung wala ka naman ng code na yan, na wala ang remote, napakamahal at napakamahirap mag-program ulit. At syempre, may answer callback feature din tayo dito. Isang pindot mo lang, magpa-flash ang signal lights. Para sa mga NMAX user dyan, ganun pa rin naman. Wala namang pinagbago kung paano natin i-start yung ating motor. Dito sa knob natin, andun pa rin. Meron pa rin tayong push button. Meron pa rin tayong on and off, open, on and ignition. So, same thing. Pindutin mo lang yan. And then, make sure na lalabas ito ang ating key indicator. Ulitin natin. Lalabas yung key indicator. Then, switch nyo lang itong ating knob papunta dito. Itong open. Kapag nasa open na siya, pwede mo na siyang buksan ang fuel at yung ating seat compartment. Okay. Para buksan yung ating motor, syempre, kailangan nasa on status siya. Yan. Magbubukas na yung ating motor. And then, right away, pagbukas mo, makikita mo dito yung kanyang warning disclaimer. So, basic navigation ng ating dashboard. Itong part na to, Pops, ito yung ating pinaka-navigation. So, you have your up and down, and then you have your accept button here. Dito naman sa ibaba, ito yung home at yung back. Okay? So, yan lang, Pops. Madali-madali lang siya. So, i-accept natin by clicking on the check. Ayan, accept na siya. Alright, dito mga paps, sa upper screen natin, napaka-straightforward lang. Nandito ang ating speedometer, fuel gauge, at ang mga notification lights gaya ng ABS, TCS. Okay? Ginawa itong separate para kahit anong kalikutin mo sa TFT sa baba, no? Makikita mo pa rin ang speed para iwas huli at iwas disgrasya. Ngayon, dito naman tayo sa TFT display na nasa ibaba. Ito yung 4.2 TFT display natin. Gagamitin natin ng mga switches sa kaliwang handlebar natin, yung tinuro natin kanina, para manavigate natin yung full menu niya. Para ma-access mo siya, click mo lang yung yes. So, dito mo makikita yung home screen mo. Meron ka ditong music, auto trip, meter display, navigation, notification, weather, setting. Para magamit natin yung full functionality ng ating dashboard, kailangan natin i-connect yung phone muna natin sa ating motor. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa settings at pupunta tayo sa connection, Bluetooth. Punta tayo sa discovery mode. So makikita nyo dito, visible na yung ating motor sa any phones na gustong connect dito. Ito yung pangalan ng ating motor, si YCCU. So i-connect natin itong ating phone dito sa ating NMAX. Enable naman yung ating Bluetooth. Doon sa ating phone, makikita natin available devices, si YCCU. Ito yung name ng ating motor. Connect lang natin siya dyan. Sabi niya ganun, pairing. Tapos, meron siyang ganito, Bluetooth pairing request. Dapat nagmamatch yung ating code sa ating phone doon sa ating passkey na nasa NMAX din. Gagawin natin, accept lang natin yan. Itong check button na to, ating accept. Accept. Yes. Then, ipe-pair din natin siya dito. Pair. Yeah. Para malaman mo kung connected na ang iyong phone, punta ka sa paired devices at makikita mo na connected na ang ating phone. Meron kang dalawang application na kailangan mong i-download. Unang-una, kailangan mong i-download Y-Connect. Pangalawa, yung ating Garmin Street Cross Navigation. Ito yung ating Y-Connect. As you can see guys, connected na siya yung ating phone. Another indicator kung ang ating phone ay automatically connected sa ating motor. Makikita nyo naman yung status ng phone dito. You have your signal strength, yung battery, pati yung app. Magandang indicator siya kahit hindi mo tignan yung phone mo. Malalaman mo kung lobat ba siya, kung malakas bang signal mo. Napaka-importanting feature niyan.
Una sa ating dashboard is yung music. Dito sa music, kung meron kang speaker sa iyong helmet, you can always listen to music. Click on OK. For example, kung naka-premium ka sa YouTube, as you can see here guys, you can see nagpe-play pa rin naman siya dito. So naririnig niyo yung audio. Gagawin natin, control natin ang ating audio dito from our control panel. Volume up. Ito naman, volume down. Hindi nyo na dapat maririnig yung YouTube. Then pause and play. Ang next sa music, yung odo or trip natin. Pag binuksan natin yan, makikita natin dito yung odo natin, yung total kilometers na na-travel ng motor natin. Meron tayong trip 1 at trip F. Gagawin natin, reset natin tong trip 1. Long press mo lang yung OK button. Reset, cancel or OK. Scroll down and then hit OK. Yan, nag-reset na yung ating trip 1. Next, yung ating meter display naman mga paps. So sa meter display naman, nandito yung tachometer ECVT, which is yung default natin na setting kanina. And then you have your echo and then speed. So yung tachometer, ito yung itsura niya. Ayan. Etong echo naman, ito yung makikita mo. So ipapakita niya dito yung average fuel consumption mo. Kung ito yung gusto mong view, pwede rin naman. Yung sa ating speed naman, dito sa speed visualizer, as in talagang visual lang. Kapag the more na pinipiga mo yung throttle mo, magkakaroon siya ng display na parang ring. Nag-expand yun, pinapakita niya kung gaano kabilis yung RPM mo. Next naman, yung isa sa ating pinaka-importante at pinaka-selling point talaga for me is yung ating navigation. Ang gagawin natin is kunin natin yung ating phone kasi dito napapasok yung Garmin navigation natin. So dun sa ating phone, pupunta tayo dun sa Garmin App Street Cross Navigation. Ayan, warning, agree. Try natin buksan itong navigation. So yan, meron kang option, naka-save na destination dun sa Garmin mo. Pwede mo na siyang rekta dito, i-click mo lang kung mag-go home ka or go to work or kung meron ka mang pupuntahan na favorite place. Isa pa sa mga pinakagusto ko sa kanya is dun sa mismong maps ay meron siyang nearby gas station na pinapakita. Your Petron, Shell, Powerfill, Gaso. Napakahalagang feature nito mga paps kasi hindi ka mag-worry. Madali mong makikita dito kung alin dito yung pinakamalapit na gas station. So hindi ka talaga kakabahan mga paps. Tapos pakita ko yung itsura ng ating Garmin navigation. Ito siya. Ayan. Ang ganda ng display na to mga papi. Kahit trick ang araw, kitang-kita mo ang maps. Pero real talk lang tayo mga paps. I would say na updated or pinaka-updated pa rin talaga si Google Maps kumpara mo kay Garmin. Next naman is yung ating notification. So dito sa notification, dito mo makikita yung call logs mo. So gawin natin, try nating tawagan yung ating phone. Ilalak ko lang and then tawagan natin siya gamit yung isang phone ko. Pero syempre, you have the option to decline or to answer. So, paano mo siya i-answer? Gagamitin mo pa din itong ating up and down button. Try natin i-answer. Yan, ito yung answer button niya. Kung i-drop mo na yung conversation or yung call, i-check button mo lang para ma-release yung call. Para naman sa messages, unfortunately, hindi siya lalabas dito. It makes sense naman kasi ayaw naman natin nagbabasa ng text no, habang nagde-drive tayo. Kung may missed notification ka naman, katulad nito, lalabas dito sa upper left yung phone signal or yung phone icon na merong red dot. So meaning meron kang na-miss na call. Pag binuksan natin yung notification natin, makikita mo yung timestamp at kung sino yung tumawag. Para pag on your next stop, you can call that person right away. Next natin is yung weather. Itong weather na to ay laging nakasync sa ating mobile phone. So kung hindi connected ang mobile phone mo, hindi rin gagana itong ating weather. So right now, ito yung weather natin dito sa Tanza. 2 hours or 3 hours, scroll down natin. Ito yung ating Saturday, Sunday, Mondays. It's a prediction. May long ride ka, ang iyong journey, it will take 3 days, ayan. So may visibility ka about the weather. Magandang feature siya for you to be prepared sa iyong long journey. For the settings naman, meron ka dito ang traction control, connection, information reset, clock brightness, unit, system information at legal information. Itong last two, yung system information at legal information, more on FYI lang naman siya. Wala ka naman talagang gagalawin dun sa part na yun. Dito sa traction control, ang NMAX TechMax may capability na siyang i-on or off yung ating traction control system. Pwede mo na siyang i-on
or off. Paano natin siya gagawin? Or uncheck lang natin siya. Tapos mag-on na tong TCS, letting you know na naka-off traction control system mo. Next, after the traction control is yung connection natin. Ito yung pinuntahan natin kanina. So makikita mo lang dito yung mga paired devices mo. Yan. Kung gusto mong i-reset yung connection, you can always do that by clicking on this. You can delete on pairing or disconnect it. Then, syempre, ito yung sa pinaka-last part, yung Bluetooth Auto Connect. Every time that you use your motorcycle, naka-on ang Bluetooth ng phone mo, automatic mag-connect yung phone mo sa NMAX mo. Next is yung ating information reset. Dito sa information reset, kung gusto mo lang i-restart yung trip mileage mo, pwede. Maintenance reset mo, kung nag-change oil ka man, lumabas yung indicator ng change oil mo, maintenance reset is the answer para mawala yung icon na yun. And then yung vehicle information, this is basically the information of your vehicle. Ito yung information niya, average speed, fuel, trip time, so on and so forth. So yung clock natin, gaya ng sabi ko kanina, kapag nakaklik ang auto adjustment, synchronize lagi siya sa phone natin. Next is yung ating brightness. Sa brightness naman, meron kang dalawang option. Kung gusto mong mas malinaw yung TFT display mo, you can do that. Paano natin i-change? Click on the check button and then you have 3 levels here para mabago yung display. Sa speed meter, ito mas marami itong levels of brightness. Pansinin nyo to, Paps, yung nasa itaas natin. Magbabago yan ng brightness. Yan. So dito sa unit natin, this is your preference lang naman. Kung sanay ka ba sa kilometers or miles, so yun lang naman ang option mo. So ayun mga Paps, yun ang ating quick walkthrough sa NMAX TechMax dashboard at Smart Key. Ingatan ang nag-iisang key fob at lalong-lalo na ang emergency codes natin. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang sa ibaba. Maraming salamat, ride safe at stay pogi everybody. Peace mga Paps. Have a good day.